Sean, tapos na ang college entrance exam. Natanggap ko na rin yung ping and code na ipinadala mo. Salamat. Nangako tayo na magpapasok sa King Bay University ng magkasama. Makakasunod na ako sa pangako natin. Excited na ako makita ka. Hoy, kamag ka na naman! Bakit ka nagpatago dito? Sige na, bitawan mo siya. Mainit kaya? Okay lang naman magpahinga si Xiao yun saglit, no? Edo, uminom ka. Kaano na ba ang nagawa mo? Umiinom ka pa? Hindi pa tapos ang pagtatrabaho mo ngayon. Hindi ka kayang bahayan! Tira, okay lang, Takay. Hindi naman ako nauuhaw. Tatay, titingnan ko muna kung dumating na ang admission letter sa entrance ng baryo. Napon! Saan ka ba? Ano po sa Kita-kita ko, ayaw mo lang ang trabaho. Ano biro si? Naman, kausapin mo ng maayos. Bakit palagi kang nagbubugbog sa bata? Sige pa ako, hindi na pasok. Basta, hindi magkanila ba? Narinig mo ba? Ano ba yung Xiao yun, sinasabi handa mo? ka na ba? Hindi mo pa ako na pila. Ayaw mo sumama sa akin. Meow meow, ako. Ikaw! Panood ng pelikula! Lumayas ka! Tamad ka talaga! Paano kanya? Aray, aray! Tigil na! Layuan mo siya. Gusto mo pang apalo rin? Xiao yun! Nagsimula na naman, nakakainis. Nakaayos na ako. Papatayin na kita! Tigil na! Ang drama naman para sa isang pelikula. Ay, Hoy, talaga. Ano ba, Din? Isa lang daw sa inyo dito. Kilala ko naman. May admission letter para sa kanya dito. Admission letter? meron pa bang iba? Si Xiao yun. Kilala ko siya, kaklase ko siya. Ibigay mo na sa akin, ihahatid ko na lang sa kanya. Sa ilalim ng tulay. Sigurado hindi ka din, ha? CJ! Ano para mo talaga? Meow meow ang pangalan ko! Hiya ka ba sa akin? Kung may kalahating talino ka lang ng babaeng ki, mamamatay na akong masaya. Sige, masabihin ko pa sa'yo! Ano ka mo? Nasaan na ang admission letter mo? Sa buong baryo, isang babaeng kilang ang nakapasok sa kolehiyo. Gusto mo pang mag-ulit ng taon? Pagkakoy do! Ako nga si Xiao yun. Lauhi! Ay, go! Go, Kiyang. Bakit ka nandito? Ito, si Xiao yun na yun. Mukhang hindi nakapasok, kaya planong mag-ulit ng taon. Tapos, alam mo naman ang sitwasyon namin, kaya... Ganun ba? Meow meow. Dalhin mo yung bag ko. Bag? Kumuha ka na. Salamat. Meow, meow. Nakapasok ka sa kolehiyo. Ang galing. Sa King Bay University pa. Lauhi. Ay, mapalad na talaga si Meow Meow. Pangarap na pangarap yan ng aking anak na si Yun. Lauhi, ito ang acceptance letter ng aking anak na si Xiao Yun. Lauhi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba itang iwan naman si Meow Meow? Aking anak na si Xiao Yun sa pagkasok sa kolehiyo. Hindi. Go, Kiyang. Magpaliwanag pa! Yung. Nagtitiwala sa iyo ang aking anak na si Xiao Yun. Itinuturing kanyang pinakamabuting kaibigan at ganito mo siya tratuhin. Umiiyak, tatay. Go, Kiyang. Hindi ganoon ang nangyari. Eh, paano nga? Teka mo nga. Lauhi. Alam mo kailangan sabihin pa. Ako ko sa'yo. Malaman ng lahat ang tunay ninyong mukha. Okay, boys. Tapos, ano, boys? Kupiang! Boys! Ay! Huwag lang! Girls! Tapos ka ni Miles! Nakapagkin sa'yo! Inom ako! Kaya mo ako! Hindi ako! Nanay! Inom ako! Ay! Hindi ako lakas! Itaw mo ako! Wala! Sa aking lahat! Di, demtak. Wukyang, ano lang nangyari sa'yo? Ano lang nangyari sa'yo? Go, Kiyang! Meow, ikaw. Tatay! Napatay ko siya! Hindi ko sinadya. Pinilit niya ako!
Sinabi niya na daw siya na pawis kaya ako. Tatay, tulungan mo ako. Ayoko mapabilanggo. Tatay, ayoko mapabilanggo. Meow, meow! Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Hahanapin ng tatay mo ang paraan. Huwag kang matakot. Meow meow. Mula ngayon, ikaw na ang Kixiao yun. Tatay! Ay, siya yun. Huwag ka na umiyak. Nahulog ang iyong tatay mula sa bundok. Huwag ka na tumaya. Issue! Hindi ba pumunta ang dati ko sa inyong bahay? Paano siya nakulog sa bangin? Sinabi niya na hindi ka nakapasa sa kolehiyo at gusto kang magulit ng taon. Hindi sapat ang kinita sa palay, kaya umakyat siya sa bundok para maghanap ng maibebentang pangkabuhayan. Kasalanan ko ring hindi ko siya napigilan. Siyaw yun. Glad na guys, wala nang bawiin pa. Mas mabuti pang mailibing na ng maayos ang iyong tatay. Tatay! Mahal ko! Bakit ka na umalis? Mahal ko! Nanay! Kapuyan niyo! Hindi sa'yo na tayo patay! Wala man lang kami pambayad sa libing. Hindi na naiwan! Paano na kami mabubuhay ng mag-ina? Chanhua, alam ko ang hirap ng inyong pamilya. Lumaki nang magkasama si Xiao Yun at Miao Miao. Ako na ang bahala sa gastos sa libing. Issue! Mula ngayon, huwag mong yawahin ang pinagagtas. Ano yung phantoms niya ko? Hishu, meow meow. Saan kayo pupunta? Natanggap ako sa kolehiyo. Inihatid ako ng tatay ko sa eskwelahan. Meow meow. Natanggap ka talaga? Natanggap ako. Pwede kang mag-review pa ng isang taon, makakapasok ka rin. CJ, Ingat kayo sa biyahe. Huwag kalimutang magsulat sa akin. CJ, Umaalis na ako. ang pangako nating magkita sa King Bay. Hindi ko na ata magagawa. Siya ba iyon? Maganda naman. Malaki ang magiging bride price ito. Inay, sino sila? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Wala kang naipasang kolehiyo. Ikatis mo na pala. May napiling magandang pamilya ang inay para sa iyo. Ikasal ka na. Ba't yung talaga ay kasal mo? Inay, ayaw ko. Inay, padaraw lang ako. Ikita lang akong bera. Pwede ba? Hindi, ayaw ko mapasal. Maawa sa akin. Walang kwentang bata ka. Huwag naman kirain sa trabaho. Namatay pa ang tatay mo dahil sa iyo. Wala na kaming matitirahan ako at ang kapatid mo. Pasanin ka lang namin. Sa katulad na Alex, ibigay na ang bride price ngayon. Maaari ka nilang hingin. Inay, anak mo ako. Huwag kang lumapit. Halika at tignan kita ng maayos. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Inay! Tulungan mo ako, Inay! Inay! Kuya! Ikatlong anak, bumalik ka dito! Habulin ninyo siya! Habulin! Bilisan! Etienne! Ate yun, malapit na ang oras ng meeting natin sa CC Group. Tara na. Sige, tara. Tara na. Hoy, Alfeng. Ate Dalhin mo yun, ito sa malaki baryo. na ang pera na Ihatid mo sa ibinigay inay mo ko. sa inay mo. Wala kang ang ginagastos para sa sarili mo. Okay na, inay ko pa rin siya eh. Inay ko pa rin siya eh. Ika, magdala ka rin ng sariwang karne para kay Yishu.
CJ. Secretary Chen, Lahat ng bagay kailangan ko pang gawin. Para saan pa kita? naiintindihan ko. Nandito na ang lahat ng kagamento. Check na lang. Ano pa ginagawa ng mga gwardiya? Bakit kahit sino pwedeng tumayo sa harap ng opisina? Paalisin niyo siya. CJ, Anong kailangan mo? Para sa iyo ba ang lugar na ito? Guardia, anong kahipaw ka? pasensya na po, kuya. Galing po ako sa farm para mag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Naihatid na po ang mga produkto para i-inspect. Hindi pa rin pwede. Kakautos lang ng responsable, hindi ka pwedeng pumasok. Hintayin mo munang matapos ang inspection. Hi, kuya! Sino ang responsable dito? Pwede mo ba akong sabihin? Marunong ka talaga kumausap. Grad siya ng King Bay University at kasintahan pa niya ang chairman ng kumpanyang ito. Wow, bongga pala siya. Salamat, kuya. Sige, walang anuman. Kailangan ko munang makausap itong kairi para mas matibay ang kasunduan ng form. Nandito ka na pala. Hinahanap kita. At, pasensya na, hindi ko nakita. Sorry talaga. Ako. Hi, meow meow. Meow, meow! Ano nang ginagawa mo rito? Meow meow. Matagal ka nang hindi nagpaparamdam. Hindi ko inakala na magkikita tayo dito. Kumusta ka na ngayon? Ayos lang ako. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo eh. Nga, nakapag-aaral ka pa ng kolehiyo. Kaya mas magaling ka sa akin. Saka, nagbukas na ako ng farm sa ating Ganhi Village. Kung gusto mo ng sariwang baboy, hanapin mo ako anytime. Kaming style house tayo na yun para sa pakipagtulungan. Ikaw paano nalaman? Nagtatrabaho ako dito. Narinig ko lang sa iba. Empleyado ka pala dito. Uy, kilala mo ba si Kairoy? Sabi nila, graduate siya ng King Bay University. Nag-aral pa sa ibang bansa. Mukhang talaga magaling. Meow meow, naalala mo ba? Noon, gusto ko rin pumasok sa King Bay University. Sayang na. Maliit na empleyado lang naman ako. Hindi ko talaga kilala si Kairoy. Namamadali talaga ako kanina. Uy, wala ka ba lahat mamaya? Di ba si kumain? Ako. Nag-iingat pa ako sa trabaho eh. Okay lang, hihintayin kita makaalis. Baka makita ko pa si Kairoy pagkataon. Sige, mag-change tayo ng number para magkukunayan mamaya. Tapos na. Sige, welcome to Bamo. Hindi na matalab. Kanselahin ang kasunduan sa Nanhi Village Farm at palayasin na yung babaeng nasa labas. Huwag siyang hayaang lumabas sa harap ko. Pero ang inspection ay walang mahanap ng problema. Kung kinsahin natin ng walang dahilan, ilaan tayong mabayad ng penalty. Tanga, walang problema. Gumawa ka ng problema. Cancela na ang deal. Kuha mo na ang gamit mo. Lumabas ka. Hoy, sandali! Hindi ba nag-usap na tayo? Pagkatapos ng inspection ng batch na ito, magsisina tayo ng kontrata. Bakit biglang kansela? Hindi pumasa ang mga baboy mo sa inspection. May karapatang magkansela ang kumpanya namin. Ano nangyari yan? Lahat ng baboy ko nabakunahan na. Imposible hindi pumasa. Mga baboy ko! Ang mga baboy ko! Maayos pa ang lahat nung ipadala ko sila dito. Bakit patay na silang lahat ngayon? Ano ba ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba kaming kumatay ng mga baboy mo? Hindi iyon ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, biglaan lang ito. Harap sa'yo mo, Pino. Gagawin mo lang ang gusto mo. Tingnan mo, nagkasakit siguro ang mga baboy mo. Dito ka pa nadala para magtilong pera. Hoy, itaboy na ninyo siya. Pakawalan ninyo ako. At nakakawin niyo ako. Nag-usap tayo ng maayos, pero ayaw mo pa rin makinig. Huwag mo nang isisi sa akin ito. Serious ka. Huwag. Kutingay. Yun lang ang sasakyan namin sa bukid. Paano pa kami makapag-deliver kung masisira yon? Huwag! Umigil yan. Maawa na kayo sa akin. Nakuha yan. Ayaw ko sa ganun. Ayaw ko. Cancela ko na ang lahat. Masayo. Wala nang deal, sira pa ang sasakyan. Tiksi o yun. Hindi ako maniniwala na mga nahas kapag bumalik. Tikyo! Tigil. Guzong, anong ginagawa ninyo dito? Ay, hindi. Ano sa naging mutantrak ni si Chuan? Ganyan ba kayo mag-trade sa mga partner ninyo? Guzong, hindi nila naintindihan ang sitwasyon. Ang mga produkto nila hindi pumasok
pumasa sa quality check, tapos sila pa ang nawawala at hindi matuto. Nung dinala ko yung mga baboy ko dito, maayos pa naman sila. Ngayon, pinang mga baboy ko. Sinira pa ninyo ang sasakyan ko. Hindi ba ako dapat magreklamo? Ako ang pinuno ng kumpanya. Mali kami sa pagsira ng sasakyan ninyo. Babayaran namin ang pagpapaayos. Imbestigahan ko ito ng maayos. Kung kami ang may kasalanan, personal akong hihiling ng tawad sa inyo. Guyuan Chuan. Guyuan Chuan. Kiksiyaw yun. Hintayin mo lang. Magagaling ang mga proyekto mo nitong mga nakaraang panahon. Salamat sa lahat ng ginawa mo habang wala ako. Ichuan, ano bang sinasabi mo? Trabaho ko lang yan. Dapat ko naman gawin. Siyaw yun. Parang ibang-iba ang sulat kamay mo ngayon kumpara noong nag-uusap tayo dati. 10 taon na ang lumipas, normal lang na magbago, di ba? Naaalala ko pa, dati madalas kang maglatala ng artikulo sa Fengi Magazine. Bakit hindi ka na nagsusulat ngayon? Guzong, naghihintay na si Boss Lee sa conference room. Chuan, sige, punta ka na. Mukhang matagal na maghihintay si Boss Lee. Meow meow. Naku. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag pumunta dito? Paano kung makita ka ng iba? Nag-aalala lang ako sa iyo. Teka, may tatanungin pa nga pala ako sa iyo. Hindi ba sabi ko bantayan mo si Tixiao yun sa Nanhi Village? Hindi ko man lang alam na pumunta siya dito. Halos matandad na ang tunay kong pagkakakilanlan. Pumunta siya sa iyo. Ano nang nangyari? Tama na, huwag na. Naayos ko na ang sitwasyon. Nag-aalala lang ako, baka bumalik pa siya. Huwag kang mag-alala, iniisip na ng tatay mo ang paraan. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yon ang plano mo. Eh yun. Kumakalat na sa labas ang mga baboy natin sa bukid. May African swine fever. Lahat ng partners natin nagkansela na ng deal. Ano? Ano na ang gagawin natin? Ipuntahan ko siya sa isa ba, liwanag. Xiao yun. Makakauwi ka ba ngayon? Pero lang ang gusto mo, bibigyan kita. Pero hindi ako uwi sa bahay na iyon. May nangyari sa kapatid mo. Umuwi ka na agad. Hoy, wag ibasag yan! Maawa na kayo. Huwag ibasag! Tigil no! Balik mo! Ano? Kiksiao yung. Huling araw na ngayon, kung hindi mo mailabas ang 150,000, ipapasok kita sa kulungan ng ilang taon. Natalo na ni Xiao yung ang lahat ng iyon sa sugal. Hindi pa di mapreso si Xiaoyo! Ansok ka pa sa wala ko! Ate, hindi ba may bukid ka? Tulungan mo naman ako, kapatid mo ako eh. Pakiusap, tulungan mo ako. Kapatid mo ako. Paano niya babayarang iyon? Ang mga baboy niya may African swine fever. Malapit na magsara ang bukid niya. Mapasaya! Sanhua, huwag mo akong sisihin. Utang ay babayaran, iyon ang tama. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Kung hindi babayaran, pwede ring ayusin. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Sabihin niyo! Alam mo naman, ang pamangkin ko na si Dazuang hanggang ngayon wala pa ring asawa. Kung siksiyaw yun ang pamilya ninyo ay papayag. Papayag! Papayag kami! Pagkamatay, Anak na ito, magiging bahagi na siya ng pamilyang He. Aba. Yan. Ang dala niya ay ituturing na. Tupuin na daw rin para sa amin. Kixiao yung. Kayo mismo ang nagsabi niyan.
Kixiao yun. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ka sa akin, sisiguraduhin ko na. Gusto mo akong makangasawa? Panaginip mo! Tignan mo ako! Takata kita! Hoy, ikaw, kung hindi ka mag-asawa, paano namin babayaran ang utang? Ikaw, kung ano po, kumakaya ang tayo mo. At kailangan mo mag-asawa. Nanay! Pero, ang dayan, lahat ng tao sa bayo, alam na. Kasi namatay sa kanyang pang-abuso. Gusto mo akong gawing ikaapat? Sarili mo lang sisihin para sa malas mong kapalaran. Hindi, makawalan mo ako. Mag-asawa ka na lang ng maayos. Wala pa ngang asawa ang sarili ko. Ang asawang pinili ng kuya, maganda talaga. Sarap. Ikaw na ang asawa sa pamilya, he. Ipapaalam ko sa iyo ang mga alituntunin namin. Habang malakas kang sumigaw, lalo akong nasasabi. Putik ka. Hoy, meow. Niloko nila ako pabalik sa Nanhi Village. Pinipilit ako ng kuya mo na ikasal sa kanya. Meow, ikaw na lang ang makakatulong sa akin ngayon. Yung kayo tayo yun. Tatlong babae na ang matay sa kanya. Ngayon, ikaw na ang kinukuntirya. Huwag kang matakot. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Nagtatago ako sa tabi ng isman ng bukal ng bunto ng bayami sa silangan mo ngayon. Sige, huwag kang gumalaw ha. Darating na ako. Sige, hihintayin kita. Meow. Ang binti ko. Ikaw na babae ito. Kita ng masakit. Matagal pa ang panahon. Hindi ka na makakataka sa akin. Kixiao yun. Doon ka na lang sa bundok habang buhay. Mamatay kang mahirap. Magmada. Guzong, hindi pwedeng magdaan ng sasakyan dito. Kailangan po kayong lumakad. Halika, dito po. Bitiwan ako. Maligayang bati. Maligayang kasal! Bitawan mo ako. Itong batang ito, nagtatampisaw ka. Balik na ka ang binti, ayaw pa rin kumahimik. Tama na, Chonhua. Unang beses ng bata, normal lang matakot. Pagkasal niya at lumaki na, maiintindihan din niya. Ikasal na agad, pumasok sa kwarto, magsilang ang dalawang anak, tatakbo pa ba? Tama ko kayo, iyo. Hindi, ayokong ipakasal. Ayokong mag-asawa. Ayokong ipakasal. Itong batang ito, ganitong oras na. Ayaw mo pa bang sumuko? Ate, magpakasal ka na. Kung hindi ka magpakasal, paano ako makakakuha ng asawa? Sige na!
Oras na! Simulan na ang seremonya! Meow, meow! Meow, meow! Tulungan mo ako! Kixiao yun, gusto kong makita kung paano ka makakatakas ngayon. Saklolo. Parang interesado ka talaga sa Nanhi Village, Kuzong. Ang nobya ko kasi taga dito at 10 taon kaming nagsulatan. Hindi pa ako nakapunta dito, kaya gusto kong makita kung saan siya lumaki. Nasaran? Ako ang nadadala ng mga sulat mo noon. Ako ang kartero dito noong araw. Hala, sige na ate. Meow, meow! Tulungan mo ako! Nagpatulong ka pa? Kalimutan mo ba? Kung paano nabali ang binti mo? Huwag kayong lumapit! Ganda mo! Ibaba mo ang gunting! Sinabi mo sa akin na ang tadhana ay nasa ating mga kamay. Kaya sa kubang puno ng aking kumata. Sino ba ang babaeng ito? Ang ganda-ganda pang kasalan, pinulo pa. Si Kixiao yun ang pamilya Ki. Sinisira ang magandang kasalan. Talaga namang walang utang na loob. Kixiao yun. Bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang ito? Siya nga. Ang may-ari ng farm na nasira ang kotse. Hoy! Ito! Ano ba ang ginagawa mo? Nag-ulol ka na ba? Ang babaeng ito, bagsak sa exam, tapos namatay pa ang tatay niya. Sira na talaga ang ulo. Anak, alam ng tito na hindi ka nakapasa noon. Kaya pa sa puso mo noon. Alam ko. Pero matagal na ang nakakaraan. Kailangan mo nang. Hindi ako siraulo. Malinaw ang isip ko. Nangyari yun, walang kinalaman sa pagpasa o hindi ko sa exam. Ayaw kong ikasal. Walang sino ang nakakabili sa akin. Anak, hindi ka na bata at mapalad ka pa nga na makapasok sa pamilyang He. Maganda na iyon. Ito ang tadhana mo. Tanggapin mo na. Buwisit! Anong tadhana? Na iyan. Hindi ko tatanggapin. Ang buhay ko, nasa kamay ko. Wala kayong kapangyarihan sa akin. Kixiao yun. Huwag kailanman sumuko. Ang ating tadhana ay lagi sa ating mga kamay. Ang mga katagang iyon, Sandali lang. Kixiao yun ang pangalan mo. Bakit hindi ka nakapasa? Ako mismo ang nadala ng acceptance letter mo. Hindi ko natanggap. Kinuha ng iyong kaklase para sa iyo. Sinabi niyang ibibigay niya ito sa iyo. Sino? Ano mo ba ang pangalan? Sino ang kumuha? Parang, ang pangalan ay... Parang, ang pangalan ay... Meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Kahit malaman mo anong mangyayari. Ikaw, isang babae nag-aral. Para saan pa? Hindi ka magiging prinsesa kahit anong gawin mo. Hay, wala kang swerte sa buhay. Talaga akong kinakasakarap. Hindi! Ayaw ko. Wala yung... Hindi ko ipapabaya. O tao, ipanindahan ko lang. Suwel na bata. Lumagpas ka na sa hangganan. Papatayin kita ngayon. Huwag kang lumapit. Nanay! Hindi yan simpleng. Hindi ka pa talaga sa kolehiyo. Iyon ang buhay na dapat sana para sa akin. Nanay, bakit hindi mo maintindihan? Kung wala ang liham na iyon, pinagtulan. Gusto mo rin ko dahil naghanap siya ng pera para makapag-aral ulit ako. Kahit ano pa mangyari. Malalaman ko ang katotohanan. Hindi
Hindi ka basta-basta makakaalis dito. Natanggap na ng pamilya mo ang dote. Huwag mo nang banggitin ang liham. Kahit mamatay ka dito, unang makumpleto ang kasal. Juan, ang pera, ibabalik ko sa iyo. Pero huwag kang umasa na mapapangasawa mo ako. Malayo ka pa! Wala kang pagpipilian dito. Ano ba ang nangyayari dyan? Mukhang ayaw na ng nobya na ikasal. Bitiwan niyo ako! Ayoko! Bitawan ninyo ako! Pakawalan ninyo ako! Ayoko! Bitiwan ninyo ako! Pakawalan ninyo ako! Bakit nandito siya? Idatnan niyo ito. Ichuan, bakit nandito ka? Ayoko! Ayoko! Magsimula na ang kasal! Yumuko sa langit at lupa. Pangalawa! Tigil! Tigil! Yunsay, okay ka ba? Ilang beses lang. Tatagalan kang dumating. Alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang pumulo sa aking bahay. Ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw pa! Gusto mo pakasalan ng amin yan siya eh. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Tio, humanap ka ng tao. Itabi ang mga hayop na iyon. Xiao Yun. Isa ka sa aming Danhi Village. Pinanood kitang lumaki. Bakit ko ikukulong sa problema? Pamilya tayo, hindi kailangan ng ibang makialam. Palayain sila. Hoy, sige na, halika na rito. Xiao Yun. Hindi ko masabitan ng pariwang sa iyo para sa kasibong ito. Nagkakabaho na gusto mo masimulahan ang katapusan. Hindi ka man lang nagpapasalamat. At ngayon tatratuhin mo siya ng ganito. Nang mamatay ang iyong ama, ang kapitan ng pariyo ang nagbayad para sa libing ng iyong ama. Paano mo nakalimutan lahat iyon? Walang utang na loob talaga. Chewie! Magkaibang bagay iyon, tangina! Xiao Yun. Mas pinipili mo pang magtiwala sa mga tagalabas kaysa sa iyong issue. Issue, lagi kitang iginagalang. Pero ngayon, itutulak mo ako sa impyerno. Layot makarulan. Sige, that's wrong. Kayo sa Nani Village. Meron yung mga dayuhan, ang mga api sa inyo. Ikaw sila palabas! Nandito kami ngayon. Ay, makakaawat naman sa mga loob sa Anyo Chay. Yun, Jai, umalis na tayo. Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Ay! Yung proyekto sa Nanhi Village ni Lizong, ikaw na ang bahala. Tulungan mo ako doon. Sige, okay. Hoy, Xiao Yun. Taga Nanhi Village ka. Kilala mo ba yung may-ari ng farm doon? Hindi ko siya kilala. Nandoon lang ako para sa kasal ng kamag-anak ko. Tapos nagkataong nagkita kami. Xiao Yun. Yung ping-an ko na hiniram ko sa iyo, bakit hindi ka nakikita doon noon? Ping-an ko. Naiwala ko. Pasensya na. Hindi ko rin gusto. Okay lang, wala yun. Basta ang sinabi ko, huwag mo na problemahin. Sige, well cast ba? Oh, teka nga. Ipaabot mo na sa iba. Ituloy na ang proyekto sa farm ng Nanhi Village. Ano? Hindi ba may sakit na ang mga baboy niya? Nabasa ko na yung inspection report. Nang dalhin dito ang mga baboy niya, wala namang problema. Pero, kung bakit namatay sila sa loob ng inspection room, yun pa ang imbestigahan ko. Pero, Tara na! Ganoon muna ang usapin. May determinasyon yung partner na iyon. Gusto ko yon sa kanya. Ipikati siya ng kapon. Sige, ikaw ang boss. Litsad, sige na. Kixiao Yun, kapal ng mukha mo. Ngayon kasama mo pa si Ichuan para depensahan ka. Kung gusto mo talaga ang partnership na ito, kaya mo bang harapin ang darating sa iyo? Sa aming klase noon, si Yunjai lang ang tinatawag na Meow Meow. Sabi ng doktor, okay na ang bitin nyo. Pwede na kayong umuwi. Ganoon ba? Kakatawag lang ang CC Group. Gusto nilang magtuloy ng pakikipagtulungan sa atin. Paano mo nakita? Totoo ba?
Sa tingin ko, hayaan na natin sila. Noong nagpadala tayo ng maayos na baboy, sinabi pa nilang may sakit daw. Malaking kumpanya raw, pero hindi naman mapagkakatiwalaan. Hindi pwede. Hirap na hirap tayo para makarating dito. Hindi tayo basta-basta susuko ngayon. Ganito na lang. Ikaw ngayon, Ihatid mo ako. pupunta na ako sa CC Group ngayon. Diyan yung shoot ng araw. Naligo ako, problema na ako data. Sino ang napego ng sayo ko? Akala mo ba pwede kang umupo dyan? Pasensya na. Hindi ko alam na. Amoy baboy ka. Opisina ito. Hindi, sukulatan. Kulungan ng baboy ninyo. Malinis ang damit ko at galing pa naman ako sa ospital. Huwag naman kasi. Hindi naman nakatumayos na agad. Shen, miss you. Hindi ba? Napagkasunduan natin 2 milyong piso. Bakit kulang ang 500,000 ngayon? At yung bahagi ng kita, bakit? Kung kukuha namin, umupos na lang. Gaano ka ba katanggi-tanggi ang baboy mo? Kung hindi tayo kalusong, makikipagtulungan ka ba sa aming CC Group? Hindi kayo ang magsasabi kung gaano kahalaga. Kasi hindi ko nilidag kang mababi namin. Buhay, nagkaroon pagbabawas ng presyo. Hindi ako dapat nagli ko. Nasaan ang inyong pinuno? Kausapin ko siya ng personal. Ikaw pa ang nagtatangkang kausapin si Guzong. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung sino ka ba? Huwag kang mag-akala na dahil lang nagsalita si Guzong para sa iyo, pwede ka nang magmayabang dito sa kumpanya. Ganyan ang kontrata. Pirmahan mo o lumabas ka. Napakakapal ng mukha ninyo. Sige, kung ganyan kayo kapalakas ng loob. Saka ko dito. Hantay mo. Mukhang hindi pa sapat ang natanggap mong leksyon nung isang beses. Ano mo? Ang gawin mo? Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Di ba gusto mong magreklamo kay Guzong? Sige, magreklamo ka. Hayop ka! Magrereklamo ka pa kay Ate Carrie. Hindi ako. Nagmamatik ilong pa. Pagsisisinihan mo yan. Sus Maria Josep, babae. Itinulak mo ako. Ay! Hindi pa kaya ipapakita ko sa iyo. At kung anong magiging kapalaran mo. Hindi ba ito mapanganib? Anong kitatakot mo? Sa gusto presidente ko pa na. Anong mangyayari? Jixiaoxuan. Ikaw mismo ang nagdala nito sa iyong sarili. Saan ka pa magaling? Mag-alaga ka na lang ng baboy sa Nanhu Village. Bakit pa kailangan galawin si Guzong? Dapat ka talagang pagbigyan ng leksyon. Si Carrie ang laging pumupuntirya sa akin. Bakit? Negosyo lang ang relasyon namin ni Guzong. Gusto ko makausap si Carrie. Ay, Oscar. Walang oras si Carrie para sa kanya. Sinabihan na kita, kung gusto mong mapanatili ang farm mo, umalis ka na agad. Bakit? Bakit lagi akong pinupuntirya ni Carrie? Sinabi mo hindi ko siya makikita. Aliwanag mo. Hindi ako alis. Hindi ba kung nakasalan siyang para makipagnegosyo? Bakit ang bilis mong bumalik? Nag-usap kami ng ayos kaya nakabalik ko ng maaga. Gusto, may napakahalaga at akuradong dokumentong galing Amerika. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Ichuan. Miss Chuan, mahalaga ang dokumentong ito. Puntahan na natin ang opisina para basahin ng ayos. Sige, mauna na ako.
Kung hindi ka nakakaintindi, bibigyan kita ng oras para mag-isip ng mabuti. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Guzong, hindi siya pumayag sa kontrata. Dahil ako'y bilis kayo makapas. Layuan ninyo siya. Lahat ng lumabas ng kamay, tanggalin sa trabaho. Opo. Juan, Walang kwentang tanga. Guzong, natanggal na po ang lahat ng lumabas ng kamay ayon sa utos ninyo. Pero si Chen Mission ay tao ni Miss Carey at tumawag siya ngayon para makiusap para sa kanya. Utos ba niya ang manghampas? Sabi ni Miss Carey, hindi niya alam ang nangyari. Dahil kay Xiao yun, bigyan na lang siya ng isa pang pagkakataon. Imbestigahan ang tunay na dahilan kung bakit nang hampas. Opo. Guzong. Guzong, ikaw ang nagligtas sa akin. Alam ko na ang nangyari, patatanggalin ko ang mga taong iyon. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng hustisya. Guzong, gusto kong makita si Carey. May kinalaman si Carey dito. Hindi yun, kasi sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Miss Carey, kaya kailangan naming mag-usap ng personal. Dito at yun, ansi ko. Oh, ka nga pala. Paano kita tatawagin? Kirin ang apelyido ng nobya ko. At taganan hikon din siya. Ganoon ba? Ano ang pangalan niya? Ki ang apelyido niya. Sige, babalik na ako agad. Miss Ki, may kailangan akong ayusin sa opisina. Uwi muna ako. Magpahinga ka muna. Ang pagkikita ninyo, aayusin ko. Sige, salamat. Maraming salamat, Guzong. Xiao yun! Meow meow. Xiao yun, pasensya na. Nung pinapag-asawa ako ng tatay ko, lumabas ako para humingi ng tulong. Pero pagbalik ko, wala ka na. Tapos nag-business trip pa ako, kaya hindi ako nakahanap ng pagkakataon para mag-explain sa'yo. Hindi ka galit sa akin, diba? Xiao yun. Okay lang, meow meow, hindi kita sinisisi. Ang tatay ko kasi. Tura naman lapat tayo sa yun. Huwag kang mag-alala, hindi matutuloy ang kasal na iyon. Tutulong ako sa iyo. Ay, sandali, meow meow. Paano mo nalaman na nandito ako? Balita na sa buong kumpanya, pumasok daw si Guzong sa sifi ng babae, tapos binalot ang isang babaeng nawalan ng malay. Xiao yun, nobyo ni Kay Rui si Guzong. Paano mo nagawa? Para lang talaga akong sinagip niya. Wala kaming ganun. Meow meow, ikaw pa ba ay hindi nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala naman ako sa iyo, pero ang iba, hindi. Xiao yun, kung tatanungin mo ako, mag-give up ka na lang. Hindi pwede. Malapit na ang mga baboy ko ibenta. Wala na akong oras para humanap ng ibang partner ngayon. Sigurado may maling pagkakaintindi si Kay Rui. Kailangan kong makausap siya ng personal para malinaw ang lahat. Huwag ka maalala, meow meow. Pumayag na si Guzong na makilala ako kay Kay Rui. Basta makapag-usap kami at maayos ang misunderstanding, magtitiwala akong matutuloy ang negosyo. Mag-message muna ako sa kanya. Baka kasi makalimutan niya. Paano ko nagawa yan? Kung hindi ako nag-advokasya para sa iyo, kasama ka na sa mga bobo na natanggal ngayon. Salamat sa iyo, kay Ruiji. Ano mang sabihin mo, susundin ko. Makapagki ka sa akin. CJ, palito mo siya. Kaya kay Ruiji, ano na ang gagawin natin? Salamat sa tulong ni Guzong.
Kailangan ko talagang makausap si Kyrie ngayon para maayos na ang lahat. Layuan mo ako. Hinahanap ko ang anak ko. Upo, hataman. Mama, Xiaoyong, bakit kayo nandito? Mama, ano bang ginagawa mo? Ikaw talaga, palungkwet ang anak. Kumita ka na! Hindi ka na nagpapahalaga sa akin as kapatid mo. Tapos ngayon nandito ka para manligaw sa may asawa na. Wala ka lang bigla. Mama, ano pang sinasabi mo? Ate, tigilan mo na ang pagkukunwari. Nahanap namin ang mga litratong ito sa iyong kwarto. Tingnan ninyo kung sino ito. Kiksi o yun. Kinuhaan ka lang ni Guzong kaya nakipagtulungan siya sa iyo. Pero hindi niya inakala na. Magiging kerida ka pala. Ganyan ka palang ate. Napakasama talaga ng swerte ko. Grabe, si Guzong ito. Akala ko legit na partner sa negosyo. Hindi pala, manliligaw pala siya kay Guzong. Walang kahiyan. Kaya pala pinarusahan siya ni Secretary Chen. Dapat lang. Hindi ako ang tao sa litratong iyan. Hindi ko suot-suot ang mga damit na yun. Dapat tayo ayaw ama ng maaga. Pag isa kong pinalaki kayong magkapatid, hindi ka namin sabihan mo ako kasal. Ayaw mo. Dahil pada, sa kahit ang laki may asawa. Gusto mong maging kerida. Walang hiyang hampas lupa ka. Papatayin kita ngayon. Tigil. Ano ba yan? Guzong, hindi siya talagang siniseryoso ang pakikipagtulungan. Tingnan mo ito. Gusto niyang gamitin ka para mapataas ang sarili niya. Guzong, peke ang larawang iyan. Di mo dalawa yan. Hindi ako yun. Ben pa. Guzong, hindi na yun. Sino para ulo? Sino ang kumagulo? Pinagalitan ko lang ang sarili kong anak. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, hindi na ako alis dito. Tama. Ano bang ang katrabaho mong ito? Anong klaseng tao ba yan? Totoo man o hindi ang larawang iyon, mas alam mo iyon kaysa sa akin. Palayasin ang dalawang kumagulong iyan. Walang kwentang bata ka. Walang hiya kang gago. Papagbayarin kita. Guzong, Kiksaya, Oji. Alam ko na baka hindi mo kasalanan ito, pero nahalating na tayo sa ganito, kaya kailangan nating ihinto muna ang pakikipagtulungan. Paumanhin. Hay, Guzong! Hindi pwede. Napakahalaga ng pagtutulungan ito para sa akin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ito ang imbitasyon sa summit ng industriya ng pagkain bukas. Maraming malalaking kumpanya ang darating. Subukan mo. Salamat, Guzong. Guzong! Kahit hindi matuloy ang pakikipagtulungan sa inyong kumpanya, gusto ko pa rin makausap si Kyrie. Kailangan ko talaga makita siya. Para ipawanag pakain sa lahat. Sige, ako na bahala. Mukhang may ibang appointment si Miss Kay ngayon. Babalik na lang ako para ipaliwanag sa kanya. Uwi na ako. Guzong. Pasensya na sa nangyari ngayon. Huwag lang mag-alala, Yunus kasi. Nagtitiwala ako sa iyo. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan ko. Mabuting tao ka talaga, Guzong. Para mo ako ng kaibigan mo. Si Himia o Miao, empleyado mo siya. Sige, Guzong, alis na ako. Paalam, Guzong. Himayaw, miyaw. Mayroon ba kaming ganyang tao sa kumpanya? Hindi ko marinig. Pasensya na, Achuan. May bigla ang dumating na partner, hindi ko naabisuhan. Si Inski, ano siya? Umalis na siya kanina. Sayang naman, napapalayo pa siya ng wala. Okay lang, magkikita kayo bukas. Ano? Binigyan ko siya ng imbitasyon sa Industry Summit bukas. Maganda ang tingin ko sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Ang ganda naman nun. Tara na. Hello, Xiao Yun. Kumain tayo bukas ng gabi. Ay, sorry Miao Miao. May gagawin ako bukas ng gabi. Bukas ng hapon. Gusto ko talaga kausapin ka ng maayos. Sige na nga, maaga lang ako pumunta bukas. Okay, ipapadala ko sa iyo ang address. Sa'yo mo ba? Daan ko para mausap mo isa. Nasa iyo na ngayon kung makukuha mo siya.
Daswang, anong ginagawa mo dito? Hirap pa talagang hanapin ha. Hintay ko pa rin na makaisa ka, mahal ko. Halika na, umuwi na tayo. Tingnan mo! So, huwag kang mangarap na. Ay, kung pakasalan ka. Tinanggap na ng nanay mo ang bride price. Nagpakas na tayo sa harap ng lahat. Sasabihin mo lang na hindi at tapos na. Ang ngani ko ang mga no by Christ. Hindi ako pumayag na kasalan ka kahit kailan. Bitiwan mo ako! So, Pam, hindi na mababawi pa. Tatlo ako, itong tumakas, hindi ka makakais. Sinabi ko na, kung tatakbo ka pa, papatayin kita. Huwag tumakbo! Tulog ako! Huwag tumakbo! Gino, sino ba yung humabol sa iyo kanina? Anak ng aming alkalde. Pinipilit nila akong ipakasal sa kanya, ayaw ko. Matapang ka ha. Parang isang taong kilala ko. Guzong, nandito na tayo sa banquet hall. Ganyan ka pupunta sa banquet hall. Plump sahib. Guzong, hindi ba para kay Miss Carrie yung damit na iyon? Ipaalam mo kay Miss Carrie na ilipat ang kanyang tanumpati sa bandang huli. Guzong, pakiramdam mo ba? Sobra kang nagpapahalaga kay Miss K. Ganoon ba? Baka dahil pakiramdam ko, mukhang kilala ko siya noon. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kagalang-galang na panauhin at mga kasamahan sa industriya. Nagtitipon tayo ngayon para sa malaking Yuncheng Food Summit. Ate Carrie, huwag mag-alala. Hindi pa dumadating yung taga-farm. Siguradong hindi na makakadating. Kahit dumating, ano naman? Probinsyana ka, hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ano ba ang makikipagpatan sa akin? Tama, pinakamahusay si Ate Carrie. Susunod, iniimbitahan natin si Huzong ng Chiangpai Food Corporation para magsalita. Magandang gabi sa lahat. Masaya akong makasali sa food summit na ito. Ate Carrie, nasa unahan ang iyong upuan. Anong nangyari sa iyo? Bakit dalawa ang kiksiyaw yun? Hanak mo ang taong mag-aayos niyan yan din. Tapos na ang aking presentasyon. Salamat sa inyong lahat. Susunod, iniimbitahan natin ang kinatawan ng Nanhi Farm para magsalita. Nandito ba ang kinakawan ng Nanhi Farm? Kiksiyaw yun. Nawala mo na ang pagkakataong ito. Makakabangon. Kung ganoon, iniimbitahan natin ang Baichuan Food. Nandito ako. Ingat ka. Salamat, Guzong. Okay lang ako. Kumusta, Ate? Sandali, ano yan hawak mo? Ito ang disenyo ng gown na personal na ginawa ni Guzong para sa inyong kaarawan. CJ. Ang cute naman niya. Ibinigay ni Ichuan sa kanya ang kauna para sana sa akin. Taga-aling kumpanya yan. Hindi ko siya nakita noon ah. Ang ganda naman. Anong kinatawa ng kumpanya? Mag-aalaga lang yan ng baboy. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kay, tagapamahala ng palakhan sa Nanhi Village. Ang summit na ito ay live-streamed sa buong mundo, kaya pakikilala ang sarili sa Ingalls. Huwag mo siyang pahirapan. Itong si Kay, hindi man nakapagkolehiyo. Anong alam niya sa Ingles?
kung tatanungin mo ako. Bumaba na lang siya agad. Huwag nang sayangin pa ang oras ng lahat. Tiksayoji, kung nahihirapan ka, baka mas mabuti pang bumaba ka muna at maghanda. Maghanda pa ng ano? Probinsyanang mag-aalaga ng baboy, hindi pa nakalabas ng kanayunan, tapos pagsasalitain ng Ingles. Bumaba ka na! Huwag kang magpahiya pa! Tiksayoji, baka mas mabuti. Tulo, nais mong kilala ng ay bufitibik mausat at iskay kalidad ng Beso. Magaling naman itong partner na ito. Maayos magsalita. Malinaw ang pagpapaliwanag sa produkto. Halata namang naghanda siya ng husto. Kung hindi pa dahil sa industry summit na ito, hindi natin makilala ang taong ganito. Kausapin natin siya mamaya ng maayos. Ikaw, walang hiya. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noon. Naglalagay ka pa rin ng mata kay Guzong. Akala mo ba, dahil nagsalita siya ng mabuti para sa iyo, magiging interesado na siya sa iyo? Isang probinsyana ka lang. Hindi ka man lang papansinin ng lalaking iyon. Magiging asawa ng presidente. Kahit sino masasabi, hindi ka karapat-dapat. Layuan mo ako. Ulis na! Anong like sa akin? Huwag mong kalimutan, nagpapalaki ako ng baboy. Kaya kong buhatin ang baboy, kaya rin kitang itapon palabas. Ngayon, inaanyayahan natin ang kinatawa ng Sisi Foods, si Miss Carey, na magsalita sa entablado. Pakiusap si Miss Carey. Sa wakas, makikita na natin kung sino talaga itong Miss Carey. Kumusta? Ako si Carrie mula sa T-Food. Siya Mio ang Carrie. Ano nalan? Huwag kang magmayabang dahil lang marunong kang mag-Ingles. Tingnan mo si Carrie namin, elegante at may dating. Nasa nangungulang 10 estudyante sa buong probinsya siya nang pumasok sa King Bay University. Ikaw na probinsyana, ikukumpara mo ang sarili mo sa kanya. Huwag nang mangarap pa. King Bay University. Kapasok na ako sa work, ba? Paalan na, natatek ko paalan. Yang Miao, ikaw. Nakapasok ka. Siya o yun, nakapasok ako. Ang Carrie namin, nasa nangungulang 10 estudyante sa buong probinsya nang pumasok sa King Bay University. Naaalala ko, sinabi nga ng Guzong. Kapareho ng apelyido ko ang nobya niya. Ano mabigyan niya Miao yun? Ibig Mio yun. Ano ba ginagawa mo? Gusto mong sirain ang okasyon ni Carrie? Gusto mo bang mapahama? Sabihin ko sa iyo, langit at lupa ang pagkakaiba mo kay Carrie. Inakaps ka. Siya yun. Nakapasok ako. Huwag masyadong malungkot. Mag-review ka pa lang 1 taon. Siguradong makakapasok ka. Mas mabuti pang makilala mo ang sarili mo. Tahimik lang kang lumayo dito. Huwag mong payangan mo. Chen miss you. Tapos na ang namin play ni Miss Carrie. Ang Chinese name ni Miss Carrie. Ano nga ba? Salamat sa inyong lahat. Salamat sa talumpati ni Miss Carey. May gustong magtanong sa ating mga narito. Sige, kung ganoon, ipa-invite na natin. Sandali lang! Sandali lang! May tanong ako. Gusto kong itanong sa nasa entablado. Kay Miss Kixia o yun. Kixio yun. Sino si Kixio yun? Parang iyon ang Chinese name ni Miss Carey. Ikaw pala si Carrie. Ikaw rin si Kixia o yun. Ako nga. Miss! Napakagaling ang talumpati mo kanina. May ilang detalye ako sa pakikipagtulungan na gusto kong pag-usapan sa'yo. Hindi mo ako magkakaramang tiwanan.
Xiao Yun, pakinggan mo ako. Ano pa ba ang sasabihin mo? Himiyaw-miyaw, itinuturing kita na tanging pinakamabuting kaibigan ko. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang sulat na iyon. Pero ninakaw mo pa rin. Alam kong gamit ka, pero wala rin akong pagpipilian. Sabi ng tatay ko, kung hindi ko gagawin iyon, hindi na ako makakalabas sa Nanhi Village habang buhay. Ano? Hindi mo ba ako naisip? Xiao Yun. Lagi kang mas mahusay sa akin at lahat ay mahilig sa iyo. Ako, wala akong kahit ano. Sobra akong natsiselo sa iyo at desperado akong makalabas doon. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ninakaw mo ang sulat ko. Iyon ang dahilan mo para nakawin ang buhay ko? Hindi ganoon. Xiao Yun, talagang pinilit ako. Xiao Yun, palagi kang nanguna mula pagkabatahan na ngayon. Tingnan mo, kahit wala ang sulat, maayos ka pa rin, di ba? Pero iba ang sitwasyon ko. Talagang kailangan ko ang pagkakataong iyon. Hindi ko kailanman inaagaw ang hindi sa akin. Pero ang sa akin, bawiin ko talaga. Ano ang gagawin mo? Na ako ang tunay na Xiao Yun. Ikaw ang nagnakaw ng buhay ko. Xiao Yun, maawa ka sa akin. Sasabihin mo ba ito? Mawala ka sa akin. Xiao Yun, kasama tayo lumaki. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Nang nakawin mo ang sulat ko, inisip mo ba ang pagkakaibigan natin mula pagkabata? Xiao Yun! Xiao Yun! Xiao Yun! Xiao Yun, nang mamatay ang tatay mo noon, pera ng pamilya namin ang ginamit para mailibing siya ng ayos. Sinabi mo kung mababayag ang kulangan mo sa amin. Kapatid mo ba? Yun! Xiao Yun, kung papayag kang huwag ibunyag ito, gagawin ko ang anumang gusto mo. At tungkol sa pakikipagtulungan sa farm mo, makikipag-usap ako kay Ichuan para maging ikaw lang ang tanging partner nila. Alang-alang sa ating pagkakaibigan, pakiusap, sumang-ayon ka na. Pagkakaibigan? Ang tinutukoy mong pagkakaibigan? Yung nanakaw mo ang aking acceptance letter. Pinapatay ang aking mga baboy. Nagpaharap ang tao man sa akin. At noong pinilit ako ng kuya mo na ipakasal sa kanya, hindi tumulong sa aking masadya, di ba? Hindi ganoon. Narinig ko noon na may partner silang nagtatangkang makialam sa aking nobyo, kaya gusto kong kanselahin ang pakikipagtulungan. Pero hindi nila naintindihan ang sinabi ko. Iyon ang nanging bumakal sa sakit. Nang malaman kong ikaw ang partner, pinigilan ko na sila. Xiao Yun, nakalimutan mo na ba? Nang mangyari sa iyo ang masamang bagay sa kumpanya, ako ang unang tumakbo sa ospital para daluin ka. Magtiwala ka sa akin. Matagal na tayong magkaibigan, hindi kita gagawing parang tanga. Napag-aalan natin ang lahat para makarating dito. Xiao Yun, tulungan mo ako, please. CJ, tutulungan kita. Pero mula ngayon, hindi na tayo Magkaibigan. ang utang na loob ko sa inyong pamilya. Bayad na rin ito ngayon. At isa pa, ang gusto ko, kukuhanin ko. Sabi ko, kahit wala kang tulong, kaya ko pa rin. Xiao Yun. Hintayin mo ako. Yun, Jai, maraming partners sa labas na gustong makipagtulungan sa ating farm. Talaga? Siguradong tayo sa industry summit natin. May pag-asa na talaga ang ating farm ngayon. Arna, subukan natin makakahalin. Sige, tara. Nawawala ako dahil nagkabrod ako. Ang kambal ako bayawa sa kanila. Tingnan mo nang mabuti. Bakit ito kagulo ang mga accounts? Guzong. Utos ni Kari Ate yun, hindi naman ako makakasalungat. Guzong, naimbestigahan ko na ang pinag-usapan natin. Habang nag-abroad ka, halos hindi pumapasok si Miss Carrie sa kumpanya at wala siyang pakialam sa kahit anong proyekto. Tapos ang partnership natin dati kay Miss K. Pinapatay niya ang Robin ni Miss K. Ano? Bakit niya nagawa yun? Hindi pa namin nalaman at wala ring narinig na away sila noon. Buk tayo at Betafor. Buto ko pabili ang paunang hits kami ng Beshmel. Yun siya, naihatid na ang lahat ng goods. So, walang satisfied ang kliyente. Sabi pa nila, ang mga baboy sa ating farm, sila na ang bahala sa lahat. Napakagaling! Pero sa sitwasyon natin ngayon, hindi kayang abutin ng ating produksyon ang demand. Kailangan nating palawakin ang farm. Miss K. Guzong! Yun, Jai, naghahanap pa naman ako ng pagkakataon para magpasalamat sa inyo. Hindi ko inakala na kayo mismo ang darating dito. Guzong! Salamat sa imbitasyon noon. Kung hindi dahil sa iyon, mawawala na ang aking farm. Nagtulay lang naman ako. Ang totoo, kayo talaga ang may kakayahan.
Patunay iyon na hindi ako nagkamali sa inyo. Kung sa ginawa kayo, pasaan ka. Naimbestigahan ko na ang lahat. Kaya ngayon, napalito ako para huwingin ng tawad sa'yo. Bilang paghingi ng katawad, Handa kaming bumili ng 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado para sa pangmatagalang pakikipagtulungan sa inyong farm. Sa pagnagamit madaling tatakyan. Pasensya na, Guzong. Hindi ko mapipirmahan ang kontratang iyon. Nagpapasalamat ako sa pagtingin mo sa akin, Guzong. Pero umaasa lang ako sa sarili ko. Sinabi sa akin ng isang kaibigan ko noon, hawak ng tao ang sariling kapalaran. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Ishwan, lagi kong tinatandaan ang sinabi mo. Nasa sarili nating mga kamay ang ating kapalaran. Miski, pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Tiya pangalan ko. Yun siya, emergency. Kung gawin lang may onsi, lahat ng anak. Grabe ang sitwasyon. Tawagan mo si mga veterinaryo agad. Papunta na ako doon. Guzong, pasensya na. Kasi early na ako. Hindi ka sumbalayan. Wow! Yun Jai, pumunta ka sa Nanhi Village, imbestigahan mo ang background ng pamilya ni Miski. Habang detalyado, mas magaling. Opo, Guzong. Miss Kay, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Chuan, nandito ka na. Narinig ko pumunta ka sa Nanhi Village. Nakita mo ba si Miss K? May sinabi ba siya sa iyo? Bakit? Nag-aalala ka ba sa kung ano ang sinabi niya sa akin? Gusto ko lang malaman kung bakit particular siyang pinuntahan mo. Iwan muna natin iyon. Itong mga account. Ano to? Inano mismo? Ano ito? Bakit maraming hindi tama ang mga numero? Huwag mo sabihin hindi mo alam. Hindi mo ba ako pinagduduhan? Ichuan, matagal na tayong magkakilala. Hindi mo pa ba ako kilala? Siguradong may tauhan na kumitil ng pera at gumawa ng peking account. Tapos gusto nila ako ang sisihin. Huwag kang mag-alala, imbestigahan ko ito ng maayos. Sabihin mo sa akin. Bakit mo sinasigara galawin si Miski? Huwag mo akong sabihin na hindi mo alam kahit yun. Ako. Ichuan, naniwala ako sa mga chismis. Inakala ko gusto niya kang gawin tanga. Natakot akong makuha kanya sa akin, kaya... Sobra na talaga kitang mahal. Bakit ka rin basta naniwala sa ganyang bagay? Ano ba nagkatimos akin? Ichuan, patawad. Ako ang nagkamali. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Si Miss Kay, Ichuan, para sa bagay na iyon ka pumunta kay Miski ngayon. Xiao Yuan. Ikaw ang aking katipan, natural lang na humingi ako ng tawad sa kanya para sa iyo. Nag-alok na rin ako ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa kanya. Pero tinanggihan niya. Kaya, sa tingin ko, ikaw mismo ang pumunta sa kanya para humingi ng tawad. Ano? May-ari lang siya ng maliit na bukid. Ikaw mismo ang pumunta para humingi ng tawad. Ano pa bang gusto niya? Mukhang wala kaming kwenta sa kanya. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung saan ka nagkamali. Sa ngayon, huwag ka muna pumunta sa kumpanya. Ibibigay ko ang iyong proyekto sa iba. Mag-isip-isip ka. Kixiao yun, kasalanan mo lahat ito. Hintayin mo ako! Guzong, ito ang impormasyon ni Miss Kim. Kixiao yun din ang pangalan niya. Ate, Kixiao, anong ginagawa mo dito? hinahanap kita, ate ko. Kixiao ano bang ginagawa mo? Kixiao yun. Ako na ang kukuha ng litrato o ikaw na mismo ang maghubad. Kixiao, Hayop ka! Ate mo ako! Ate mo nga ako. Wala ko ibang tao talaga. Pero ate, may nag-alok sa akin kung makakuha ako ng litrato mo. Malaki ang tira na ibibigay sa akin. Ate, yayaman na ako. Akmain mo akong sampalin, ha? Hanap tayo kung saan ano hindi. Kixiao Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bill! Guzong! Paboys! Siya! Ate, kausapin mo si Guzong para sa akin. Guzong! Pakawala na siya. Okay ka lang? Salamat, Guzong. Naligtas mo na naman ako. Hindi ba kapatid mo yun? Bakit niya sinasaktan? Yung hayop na yan. Pero lang ang mahal niya, hindi tao. Ito yun. Ilang Kixiao yun ba talaga ang nasa Nanhi Village ninyo? Sa tingin ko, si Connexio ang dapat mong tanungin. Mas alam na kaysa sa akin.
Ate, bakit nandito ka? Nandito ako para sa Sanidalin at Xiao Yun. Kakabalik ko lang sa bansa, hindi pa kailangan magmadali sa kasal. Di balik. No, parang ayaw mo na kay Xiao Yun, no? Nakalimutan mo na ba? 10 taon na ang nakakaraan. Nawala ang mga magulang mo sa aksidente. Hindi ka makalakad, wala kang sigla sa buhay. Si Xiao Yun ang palaging sumusulat para hikayatin ka. Kaya naman nandito ka ngayon. Ang tanging gusto ko bilang manugang ay si Xiao Yun. Pakasalan mo siya, walang dahilan. Yuan si Ji, nagtitiwala ako kay Chuan. Hindi niya ako bibigyan. Yuan si Ji, pasensya na, itatawagan lang ako sandali. Nagawa mo na ba ang lahat? Utangin na, ayos na sana ang lahat. Kung hindi dahil kay Kuya Juan. Ano? Nakita mo si Ichuan? Siya ba? Hindi mo tumatawag. Kuya, kung alam. Nagawa ko na ang trabaho ko. Ibigay mo sa akin ang pera, wala na usapan. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo kasintahan. Ichuan, pakinggan mo muna ako. Hindi ganoon ang nangyari. Ikaw ang nagpadala ng tao para guluhin si Xiao Yun kanina, di ba? Hindi ako yun. Anong tao gusto niya? Hindi mo ba alam? Kapareho mo siya. Xiao Yun, wala na. Sa reaksyon mo, matagal mo na palang alam, di ba? Matagal ko na kung alam. So ano ngayon? Magkapayo lang ng pahalagin lang. Eh, bakit mo ba? Pinagawa si Xiao Yun para guluhin siya. Ayaw ko talaga sa kanya. Bakit kapag ganyang ka-atensyon sa isang baboy alaga, lagi mo siyang pinoprotektahan at tinutulungan? Ako ang katipan mo, no? Iswan, alam mo ba kung gaano ka-atensyon ang mo sa kanya? Hindi mo ba namamalayan? Alam mo ba ang ginawa niya dati? Magkasama kaming lumaki. Dahil magkapareho ang pangalan namin. Ginagaya niya ako sa lahat ng bagay at gusto niyang kunin ang lahat ng sa akin. Halos hindi pa ako nakapagkulahiyo dahil sa kanya. Ayaw ko talaga makita kang malapit sa kanya. Anong kasalanan ko doon? Kahit may away kayo, hindi ka dapat gumamit ng ganitong paraan. Naiintindihan mo ba? Mas ba't nakarating ako sa tamang oras? Kung hindi, masisira na ang buhay niya. Karapat-dapat mo sa kanya yun. Ikaw ang katipan ko. Bakit ka laging kumukuha ng panig ng ibang babae? Sa tingin mo pa rin ba, para sa kanya ko ginagawa ang lahat ng ito? Ikaw pa ba ang Xiao Yun na kilala ko noon? Ikaw pa rin ba ang Xiao Yun na kilala ko noon? Nakalimutan mo na ba? Ako ang lagi mong kinukwentuhan para palakasan ang loob mo. Ako nandoon para sa'yo. Kaya mo nakayanan at nakatayo ulit. Pwede Diyos na hindi na ako ang Xiao Yun noon. Yung nagpapalaki ng baboy pa ba ang tunay? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Natatakot lang akong mawala ka sa akin. Kung ayaw mo, hindi na ako gagawin niyo ulit. Ang dahilan, sobra ka talagang lumayo sa hangganan na yun. Kailangan mong humingi ng tawad kay Ginangki. Sige, susundin kita. Ang tawad sa basurang iyon. Bakit ko pagkagawin yun? Anak, pakinggan mo ang sabi ng tatay mo. Ang pinakamahalaga mong trabaho ngayon ay ang mapakasalan si Guyuan Xuan. Kapag naging asawa ka na, lahat ng gusto mo makukuha mo. Pero alam na si Uyun, na kinuha ko ang lugar niya. Kapag nagsalita siya, Tapos na ang lahat para sa akin. Tatay, kailangan mo akong tulungan. Hirap na hirap ako para makarating dito. Hindi ko hahayaang sirain iyon ni Xiao Yun. Nakalimutan mo na ba kung kaano namatay ang tatay ni Xiao Yun? Kapag nalaman niya ang totoo at sinabi niya kay Guyuan Chuan, tapos na tayo pareho. Eh, ano ba ang gusto mong gawin ko? Kung ano pala ang patuloy mawawala si Xiao Yun. Anong lugar ba to? Xiao Yun. Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa iyo, hindi na tayo magkaibigan. Alam ko galit ka pa sa akin. Mali ang ginawa ko, pero matagal na tayong magkaibigan. Ayaw kitang mawala sa buhay ko. Ayaw kitang mawala bilang kaibigan. Ano ba talaga ang gustong sabihin mo? Ikakasal na ako. Kay Kuya Chuan.
Kung hindi nakuha ang aking liham ng tanggap, hindi sana ako napalitan ni Miao Miao. Hindi sana kami nawala ng ugnayan ni Achuan. Baka matagal na kaming ni Achuan. Xiao Yun. Alam ko hindi na tayo makakabalik sa dati. Pero gusto ko pa rin tuparin ang pangako natin noon. Darating ka man o hindi, nakalaan ang pwesto mo bilang bridesmaid ko. Sandali lang. Sandali lang. Sige, pumayag na ako. Xiao Yun. Kung ganoon, samahan mo naman ako magsubok ng wedding dress. Gusto ko kang tumulong sa akin pumili ng pinakabagay na wedding dress para sa akin. Ako. Pakiusap na, Xiao Yun. Tara na. Nasaan na ang hikaw ko? Baka nahulog kanina nang hindi mo napansin. Hanapin ko nga para sa iyo. Nasaan pala si Christine Friend Magazine? Ito! Hindi ba ito ang liham na isinulat ko para kay Chuan? Huwag sabihin si Guiyuan Chuan niya si Chuan. Si Guiyuan Chuan, siya si Chuan. Miss K, anong ginagawa mo dito? Guzong. Ikaw ba ang may-ari ng sulat na ito? Iyon ang sulat ko para sa aking nobya. Guzong. Ako pala ang tunay na. Hindi ka ba naghahanap ng hikaw ko? Nahanap mo na ba? Miss Chuan, may kausapin pa ako kay Miss K. Ang sulat na ito. Ikaw ang sumulat nito. Xiao Yun, pakinggan mo ako. Paano ka magpapaliwanag? Hindi ka lang nagnakaw ng acceptance letter ko. Ngayon gusto mo pa agawin si Ichuan. Hindi lang ninakaw ang acceptance letter ko. Aagawin mo pa ba si Ichuan? Hindi ganun, Xiao Yun, nagkamali ka ng pagkaunawa. Hindi ko alam na ikaw ang pen pal ni Guiyuan Chuan. Siya mismo ang naghanap sa akin. Natiyak niya na ako ang Xiao Yun na sumusulat sa kanya. Natakot akong malangkad. Sa tingin mo maniniwala pa ba ako sa iyo? Miao, itinuturing kita kong kaibigan. Implanuhan pa akong ilapag at nako mo ang lahat na mahal ko. At ngayon, pininggan mo ba ako na parang tanga? Xiao Yun, nagkamali ka. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Nakita mo na rin, mahal niya ako at malapit na kaming ikasal. Ayaw mo namang maging third party na sinisira ng relasyon, di ba? Ako nga si Xiao Yun. Xiao Yun. Alam kong mali ito, pero alalahanin mo ang pagtulong ng pamilya namin sa iyo noon. Pagpalain mo kami, sige na. Kung hindi mo ninakaw ang acceptance letter ko, hindi sana namatay ang tatay ko. Wala akong utang na loob sa iyo. Ngayon, hindi na kita puprotektahan pa. Ano ang gagawin mo? Xiao Yun, tayo na. Binibining ka. Ano ba yan? Xiaoye, huwag kang mag-alala. Hindi ko patatawarin ang masamang babaeng iyon. Yuan si Jai. Xiao Yun, napaghirapan ka. Ikaw, masamang babae. Ang mukha mo buwan dito. Ano ba ginagawa mo? Sinabi na sa akin ni Xiao Yun ang lahat. Itong babaeng ito ang nagtulak sa kanya. Ako ba talaga ang nagtulak sa iyo? Xiaoji, ano bang ibig mong sabihin? Kung hindi ako, ikaw mismo ba ang hulog-hulog para isisi sa akin? Pakinggan mo siya. Kung nakaksaman po umigo, iikot ako rin. Di mo nila kukutan. Di na ikaw, ibig na ayos. Ano pang imbestigahan mo? Sarili niyang bibig ang nagsabi sa akin. Masisinungaling pa ba yun? Naliligaw ka na ba ng isip? Nagtatanggol ka sa ibang babae sa harap ng iyong nobya. Kung hindi dahil kay Xiao Yun noon, Paano ka makatatayo dito ngayon? Si Xiao Yun ang nagligtas sa buong pamilya ko.
Kailangan siyang bigyan ng hustisya ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong sabihin ang katotohanan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw talaga ang nagtulak sa akin. Gusto mo akong mamatay. Narinig mo ba iyon? Ganyan kasamang babae, itinatanggol mo pa rin siya. CJ, Kung lahat ng sinasabi ay ako ang nagtulak. Ipakita ko sa inyong lahat kung ano talaga ang nakuha ng Hihi sa palapag ng hagdan. Hayaan ninyo, ipakita ko sa lahat. Ano ba talaga ang nakuha ng Hihi sa hagdan? Anong kisisi ang sinasabi mo? Kailangan ako bilas ng dito. Yung gano'n dito. Hindi mo ba alam na sa bawat sulok ng bahay ng Diyo may nakakabit na kisis? Ipadala mo agad ang footage ng TV sa hagdan ng pangunahing bahay. Siyaw yun. Ano itong nangyayari? Ate, pakinggan mo muna ako. Nasa phone ko pa ang ebidensya ng pagpaparakon mo sa akin, Kapag upa mo ng tao para saktan ako. Miss Yeri, mas mabuti pang mapaliwanag ka na rin. paano siya nagkaroon? Niloko mo ako. Sino ang nanlobo sa sino? Alam mo na yun ang mas maigi pa sa akin. Siyaw yun. Ano ba talaga ito? Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga iyon. Siya sa akin! Sa akin! Tumuha na tayo. Totoo man o hindi, malilaman na ng pulis ka ba nag-imbestiga na? Pagpaparakon at tapukan ng tao. Para masaktan ng iba? Tao, ilang taon na kaya makulong dahil doon? Siyaw yun, tumawag na tayo ng pulis. Takot ka ba sa kanya? Hindi. Huwag tumawag ng pulis. Tulungan mo ako. Huwag. Ikaw ang aking katipan. Ayaw kong mapabilanggo. Guzong. Itatakip mo ba siya? Miss Kay, ang ebidensya sa phone mo, magbibigay mo ba sa akin? Guzong. Palagi akong naniniwala na matuwid ang iyong paghatol. Pero ngayon, bulag pala ako noon. Wala ka ng pagkakataon. Huwag umalis. Huwag siyang palagang umalis. Sigurado patawag siya ng pulis, ha? Papatla ako! Teka! Bitawan mo! Itong pendant na ito, Paano ito? Napunta sa'yo. itong piyak na bato, Ano ba ito? Wala kang pakialam dyan. Ichuan, kumusta? Kuha ba? Yun na. Nasaan na siya? umalis na. Pwes na, bakit mo siya kailangan umalis? Sa tingin ko, dapat hinabol mo siya. Kasi, yun, wala na hindi yun. Yung piyak na bato na ibinigay ko sa iyo, hindi mo ba sinabi na wala yun? Kaya bakit nakita ko yun kay Miss Kay? Yung piyak na bato. Ano? Huwag mo sabihin na Ninakaw niya ang piyak na bato mo. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Baka nakita lang niya iyon. Ichuan, maniwala ka sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin, Imbestigahan ko ito. Anak! Anong nangyari sa iyo? Pag wala ko sa'yo, tatay, nagaway kami ni Kixia o yun. At may hawak siya ng ebidensya laban sa akin. si H1 din. Sanay siya maglasaan. Tatay, tulungan mo ako. Sige. Huwag kang magmadali. Hindi pwede. Tatay, sumat si John. Agaw niya ang lahat ng meron ako. Kailangan siyang mamatay. Okay. Ang bagay na ito, ipaubaya mo sa tatay mo. Huwag kang mag-alala. Guzong, nalaman mo na ang totoo. Sa Nanhi Village, isa lang ang Kixia Oyon, ang miski ng fish farm. Tungkol naman kay Kairui. Ang tunay na pangalan ni Miss Kairui ay Hinya Umiao. Siya ang anak ng pinuno ng Nanhi Village. Sa taon lang nakakaraan, di namin niya ang pagkakilala ng Kixia Oyon para makapasok sa King University. Ang tunay na Kixia Oyon naman, pagkatapos mabigo sa entrance exam, biglang namatay ang kanyang ama at pinilit siyang ipakasal ng kanyang ina. Tumakas siya 10 taon na ang nakakaraan at naghirap ng husto. Kaya pala, Nagkamali ako ng tao sa lahat ng panahon. Iyo, talaga! Magiging asawa ako ng presidente at ganyan lang ang pakitungo ninyo sa akin. Tingnan mo kung ano ang ginawa nila. Tapos na nagpang mag-arte, hindi umiyaw. Ikaw, alam mo na ba lahat? Kapsa na pala ko yung wali, hindi umiyaw. Alam mo na pala. Pakinggan mo ako, hindi ganyan ang nangyari. Lahat ng mga taong ito, akala ko ikaw talaga si Kixia Oyon. Hindi ko alam na peki ka pala.
Hindi ganyan. Chuan, pakinggan mo ako. At isa pa, matagal ka nang nagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Mayroon na akong sapat na ebidensya. Mula ngayon, huwag ka nang bumalik sa bahay ng Jew. Ihanda ang sasakyan, pupunta ako sa farm. Opo. Sandali lang, Miss He. Kiksyaw yun. Hintayin mo ako. Papatayin kita! Ano ang gusto mo dito? Hishu, ano ang gagawin mo? Hindi ba kasi patayin ako nila ang aking buhay? Gusto pa ba ninyong patayin ako? Kami ang may kasalanan sa iyo. Anak, Minyan ko sa'yo. 10 taon. Lumias mo yung nasa putang na white. 10 taong buo ng aking buhay ang ninakaw ninyo. Anak, alam ko. Lahat ng mali ay kasalanan ko. Pero noon, bata pa si Miao Miao. Ako ang nag-utos sa kanya noon. Dahil sa pagkakaibigan, ang aking mga pamilya, sa lahat ng mga taong ito, bigyan mo kasi umiyaw ng isang pagkakataon. sige na. Sige ba? Anak, kasalanan namin lahat ito. Ako ang may sala. Ako ang magpapareho sa kulungan. Anak, bata pa si Miao Miao. Magkasama kayong lumaki, kaya mo bang sirain ang buhay niya? Ano? Ang buhay ko, sinira na ninyo noon pa! Hindi ba? Hishu, pupunay kayong nagsisisi, hindi na kailangan pang makiusap sa akin. Pumunta na kayo sa pulis at sabihin ang totoo. Huwag! Di po taklongin ako yun. Ako na ang magtatanggol. Lasan! Kahit pa paano, dahil sa utang na loob noon, patawarin mo na siya. Hishu, nakikiusap ako. Hishu, kung nagkasala, kailangang magbayad. Kung noon pa lang, Pinigilan ko siya agad, hindi sana umabot. Dito ang lahat. anak, Malaking utang ang loob namin sa iyo. kailangan naming bayaran ito. Anak, huwag sabihin kay Miao Miao na pumunta ako sa iyo. Ang bagay na ito, kailangan nang tapusin. Kiksyaw yun. Hintayin kita dito! Kiksyaw yun! Kasalanan mo ito! Guyuan Chuan. Xiao Yun. Ako na siya. Natakot ka, no? Hindi. Hindi ko lang inasahan. Ambitious pala ni Miao Miao. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Xiao Yun. Alam mo na pala, pasensya na. Pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. Samahan na kita. Gusto ko munang mag-isa. Matagal na tayong hindi nagkita. Kiksyaw yun. Kasalanan mo ito, putang ina ka. Malas na malas ka. Dahil sa iyo, nasayang ang 10,000 piso ko. At ngayon, nasa operating room na rin ang DO code dahil sa iyo. Fix and hire is yung ginagawa ni Miao Miao. Anong kinalaman ko doon? May kinalaman ka! Huwag ka makmay. Alam mo kung sino nag-abot niya pa rin. Ano ba ang gusto mo? Kiksyaw Yun.
Mag-usap tayo ng negosyo. Bigyan mo ako ng malaking pera. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Isang lihim tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Sa puno na ang saibas. Ano ang sinabi mo? Ang pilay mong ama. Pinatay ng mag-amang Hixian Hai. Pinatay siya ng ama at anak na He. Noong patayin ni Himia o Miao ang iyong ama, nakita ko lahat. Bakit mo kayo iniisip at bulong sa akin si isang Hai? Or sa akin, yun know? Wala akong pakialam sa iyo. Pakinggan mo ako. Bukyang, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Nalaman ng iyong ama na gusto ng ama at anak na iyon na agawin ang iyong pagkakataon sa kolehiyo. Gusto niyang tumawag sa pulis at ipaglaban ka. Kaya binato ni Himia o Miao ng ladrilyo ang iyong ama hanggang mamatay. Ang daming dugo na patakbuhan sa sahig. Nakakakilig na kalagayan, grabe. Kumusta na? Mahalaga ba itong lihim? Huwag kang gumalaw. Uto ka takot. Nandito ako. Limab na. Sabi mo, hindi na siya makatayo ng maayos. Opo! Guzong, maawa po kayo sa akin. Gusto! Tayo na! Gusto! Dali mo ko Hai. Kailangan ko siyang kausapin. Sinasunod lang, Pere. Pwede na ang oras. Kung sasabihin ka, sabihin mo yun. Yun, anak. Ang pagkamatay ng tatay ko noon. Ikaw, Paano siya namatay? Alam ko na ang lahat. Ikaw at si Himia Umiyaw ang pumatay sa kanya. Yung kalan. Tinago pa ninyo ang katotohanan. Bumalik ako na. Gusto rin. Patay na siya. Pero tuwing kabayagin. Namatay sa kamay ng sarili niyang anak. Bayad na ang lahat ng kanyang kasalanan. mamatay ka! Kiksiyaw yun. Maranasin ko rin sa iyo ang sakit na kaya ng taong pinakamahal mo. Hello. Anak ko, Hindi ako anak mo. nang ipagbili mo ako ng paulit-ulit, tapos na ang lahat sa atin. Huwag mo na akong tawagan. Anak, hinggan mo muna ako. Malapit na akong mamatay. Alam ko na marami akong nagawang masama sa iyo. Karma na nga ito. Kahit na magkasala man ako, pamilya pa rin tayo. Bisitahin mo na lang ako kahit isang beses lang. Akala mo ba maniniwalang ako? Ako ang bitin ko din para na siyo. Bago ako mamatay, gusto ko lang makita ka ulit. Sinabi ko na ang lahat ng sinabi mo sa akin. Kung ganoon ang utang ng anak ko. Bakit ka nagmamadali? Kapag tapos ka na sa papel mo, ibibigay ko na ang pera. Kiksya o yun, tapos na ang magandang buhay mo. Kiksya Oyong. Gumising ka na rin. Lumabas ka at batiin ang hinto. Huwag hayaang niya makapasok. Kiksya o yun. Malapit ka nang mamatay, nagpapakalmado ka pa rin. Bakit?
Ano naman ginawa mo ni Miguel na Serena? Masakit, di ba? Hindi ko inasala na magiging ganito ka. Alam mo ba, kahit sa kumisibili ang buhay na, nag-aalala ko yung MCU. Ang bangkay niya. Hindi para si... Sino pa para mangaral sa akin? Bakit ka tumatawa? Tinatawanan kita. Dahil sa kumisibili niya, gusto pa rin issue na bayaran ang iyong mga kasalanan. Pero hindi ka man lang nagsisi. Kasalanan? Anong kasalanan ko? Ikaw ang may utang sa akin. Magkasama tayong lumaki. Pero bakit mas magaling ka sa lahat? Gusto ko lang baguhin ang aking buhay. Anong mali ko doon? Bakit kayong lahat? Kumahal lang sa akin. Lahat ng humahad lang sa akin. Dapat mamatay! Kaya! Pinatay mo ang tatay ko. Ginawa mong aksidente. Nagpagkamedita sa akin. At niloko mo ako ng 10 taon! Alam mo na pala lahat. Pero anong magagawa mo? May ebidensya ka ba? Hindi lang iyon. Yung sulat na ipinadala mo kay Guyo Anshuan noon. Ako ang nag-intercept niyon. Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang mamatay ng ganoon kadali. Sabihin mo nga, kung maging pangit ka, pipiliin ka ba ni Guyo Anshuan? O ako ang pipiliin niya! Anong problema? Kayan ka na humingi ng tawad? Huli na! Hindi! Gusto ko lang malaman. Bakit ka naging ganyan? Alam mo ba kung bakit lumabas ang tatay mo noon? Pumunta siya sa akin. Lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. Huwag ka! Bigyan ka pa ng pagkakataon. Noong araw na iyon, nandun niyang pumunta sa police para aminin ang lahat para sa'yo. Ikaw! Ikaw mismo ang sumira sa kanya! Tumahimik ka! Kasalanan mo lahat ito. Kung nanatili ka lang sa nanhikon at hindi na lumabas, wala sanang nangyari. Kasalanan mo lahat! Kung ganyan, Huwag mo akong sisihin. Kiksiyaw yun. Nasa kamay mo na ngayon ang lahat. Sa tingin mo makakatakas ka. Ganoon ba? Malaking problema. Kapag si Kuya Juan kasama ang mga tao na. Niloko na ninyo ako ng maraming beses. Sa tingin ninyo magtitiwala pa rin ako sa inyo. Nang tumawag kayo, alam ko na agad. Magkakasabot kayo! Siya yun! Huwag kayong lumapit! Wala akong kinalaman dito. Wala akong alam. Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang kumalaw. CJ, Sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang mahal mo? Ang mahal ko ay ang Kixiao yun na taga Nanhikon noon, ayon at palagi. Hindi ako naniniwala. Araw at gabi, lagi tayong magkasama. Peke ba ang lahat ng iyon? Ang tunay na Kixiao yun ang mahal ko. Kung ganoon, Mamatay ka na! kung ganoon, mamatay ka na! Siya yun. Mukha ko! Dalhin sila. Sasaktan kita! Ano ba ginagawa ninyo? Wala akong ginawa. Wala akong alam. Ate, tulungan mo ako. Kapatid mo ako. Malas na tao ka. Gusto pa naman pati mo preso yun. Kayo ang may gawang masama kaya nangyari ito sa amin ni Xiao yun. Huwag ninyong sisihin ang iba. Wala upang loob. Kung nalaman ko lang noon na gustong dalhin ka ng tatay mo dito, hindi na sana ako pumayag. Kaya sa kami iskuslas. Alam ko na. Hindi ka talaga anak ko. Hindi ko may sosyal ang matas na taong katulad mo. Mas makakaya ko ba sa'yo? Hintayin mo ako. Siya yun, okay na. Okay na tayo. Kuya Anshuan, nami-miss ko. tatay, Patawad.
10 taon na. Ngayon ko lang nakuha ang stisya para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Mabuti ang magiging buhay ko. Hindi ko kayo bibigyan. Magandang araw, Kizong. Opo. Siya pala ang nagtatad ng Yuming Foods. Ang ganda ng dating niya. Sabi nila, nagsimula siya magtalag ng baboy sa probinsya, tapos binihada niya ang lahat. Parang buhay niya isang buhay ng tagumpay. Hello. Sige, papunta na ako. Kilawgan ko, nandito ka na rin. Saan mo ba ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin. Ako. Bakit mo ako dinala dito? Para maranasan mo ang buhay na hindi mo nabuhay. Noon, kapag ko rin plano mo. Napakahirap talaga. Ninakaw ang aking acceptance letter. Mayroong small loved ones. Ulit-ulit ako pinili kami kasawa. Lahat ng ito. Halos hindi na ako nakaahon pa. Mula ngayon, hindi ka na ako para samahan ka. Kixiao yun. Gusto ko sana itanong. Makakasalan mo ba ako? Gusto ko. Sa lahat ng pinag-aaral ko, natutunan ko na ang tadhana na tunay nga para sa iyo. Hindi maayon kung suwan.